pagiging tarakili. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-iigib ng tubig sa Estero de Vitas para maapula ang sunog sa Barangay 93 sa Tondo, Maynila. 30 bahay apektado ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. Wala namang nasaktan at inimbestigahan ang sanhi ng sunog. Nananatili naman sa Barangay Hall ang mga residenteng nawalan ng bahay. Umabot sa tinatayang 600,000 ang dumalo sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong araw. Tinapos na ng INC ang kanilang pagtitipon ngayong gabi. Pero bago ito matapos, nagbitiw ng mabigat na akusasyon si Senadora Amy Marcos laban sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang sagot naman ng Malacanang, wala itong basehan. Mula sa Quirino Grandstand, saksila si Sandra Ginaldo. Sandra? Yes, Pia, bandang alas 8 nga ng gabi ay tinapos na ng Iglesia ni Cristo o INC ang kanilang rally dito sa Luneta. Dapat ay bukas pa po matatapos ang 3-day rally ng INC. Pero ayon po sa kanilang tagapagsalita na si Ka Edwil Zabala ay nakamit na nila yung kanilang goal sa loob ng 2 araw. Yan daw ay yung panawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. At nagligpit na ng mga gamit ng ating mga kababayan, yung kanilang mga tent, yung kanilang mga upuan at pagkain, at marami po sa mga nagsidalo sa rally ay nagsiuwian na at may ilan ding naghihintay daw ng umaga para po sila ay umuwi. Ang iba naman po ay nagsabing bitin sila, lalo't may iba pa raw miyembro na ngayon lang naka-attend sa rally. At Pia, kanya-kanya nga rin linis ang ating mga kababayan dito at tumulong din sa kanila ang local government. At bago po matapos ang rally ay nagtalumpati sa stage ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo, nagsalita sa entablado si Senadora Amy Marcos. Hayagan niyang binatikos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro iginiit na walang basehan ang mga aligasyon ni Senador Amy. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test.
At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan, huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon. Bago ang programa, sinagot ng INC ang sinabi kahapon ng mga Duterte supporters na nagtipon sa plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally sa Luneta dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Wala kaming nakitang mga placard na BBM resign sa rally ng INC. Hindi tulad kahapon sa pagtitipon ng mga Duterte supporter. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa coup d'etat. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Ang ikalawang araw ng INC rally generally peaceful pa rin ayon sa NCRPO Chief na si Brigadier General Anthony Aberin. This can be attributed doon sa comprehensive security plan natin and at the same time yung real-time coordination po natin doon sa mga organizers po. Mainit sa maghapon kaya nagkaalta presyon ang ilang nakatatanda. May mga nakakalat namang first aid stations. Sumasakit dito sa batok ko at saka mainit ang katawan ko talaga kaya ako Nakabantay rin ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. May mga nahuli silang mga sasakyang nag-double park kaya hinatak na ang mga ito para hindi makaabala. Pia, pasado alas 10 ay marami na po tayong mga kababayan na nagsiuwi na at patuloy pa rin po ang paglilinis dito sa kapaligiran ng Quirino Grandstand. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tatlong tanggapan ng ehekutibo ang may bagong liderato kasunod ng anunsyo ng Malacanang na nagbitiw sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon po sa Malacanang, kusang nagbitiw ang mga opisyal alang-alang sa delikadesa matapos silang mabanggit sa mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico. Saksi si Ivan Mayrina. Nagbitiw sa pwesto ngayong araw ang tatlong matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang kanilang pagbibitiw. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Sa inilabas sa video ni dating Congressman Zaldico, sinabi niyang si Pangandaman ang nagsabi umano sa kanya na iniutos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma umano ito kay Ko ni Yusek Bersamin, nakaanak ng nagbitiw na Executive Secretary. Nitong Biyernes, siginiti Pangandaman na hindi nakialam sa BICAM ang Pangulo at mahigpit nilang sinunod ang budget process. Wala pang pahayag ang mga nagbitiw na Secretary Bersamin at Yusek Bersamin. Kasunod ng pagbitiw ng mga opisyal, itinalaga bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Papalit naman kay Recto bilang Finance Secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo naman ang tatayong officer in charge sa Department of Budget and Management. Hindi pa raw personal na nakausap ni Recto sa Pangulong Marcos matapos inanunsyo ng palasyo na siya ang papalit bilang Executive Secretary. It was announced. Surprise. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So taong bahay ka doon. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So palagay ko yun yung role natin.
Tingin naman niya sa pagbibitiw ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. No, I think he is giving the President the free hand to investigate all the departments. Nasa Senate budget debates kanina si Pangandaman pero hindi nagpaunlak ng panayam. Inaasahang sasalang sa budget debates ngayong gabi ang DBM. Si Toledo muna ang haharap sa Senado kasama ang ibang senior undersecretary ng kagawaran. I was surprised actually. Nagulat ako. Nanginginig pa nga ako ngayon. I was told only before she leaves because she will attend something in some meeting. Ako daw pinadala niyang pangalan. Pero wala pang official, so that's why I can answer. Pero sir, are you ready to be OIC? Matagal na tayo, sir, ko ako. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Go na nagpapasalamat siya sa tiwala ng Pangulo at handa siyang isulong ang fiscal strength at paglago ng ekonomiya ng bansa. Hinimok din ng palasyo ang iba pang miyembro ng gabinete na kung sa tingin nila sangkot sila sa anomalya ay magkaroon ng delikadesa at kusang magbitiw. Pero gigit ang palasyo kahit magbitiw sa pwesto ay hindi pa rin sila lusot sa investigasyon. Maging ang Pangulo, hindi rin lusot sa pagsisiyasat. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Nauna namang sinabi ng Pangulo na ayaw na niyang patuloy ng mga pahayag ni Ko. Mr. President, yes. Sir, comment po on Zaldi Co's accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you say. Ginagamit ng administrasyon. Itong Sabado, naglabas si Ko ng litrato ng hilera ng mga maleta. Record daw ito ng mga dineliver niya at ng kanyang mga tauhan sa bahay ng Pangulo at ng pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. May mga nakalagay na petsa sa mga litrato pero hindi pinaliwanag ni Ko kung anong ibig sabihin nito. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Hindi direktang sinabi ni Ko na perang laman ng mga maleta. Pero sinigundahan niya sa video ang pahayag ni Orly Gutesa sa Senado na nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko at Romualdez. Sa hiwalay na video nung linggo, sinabi ni Ko na may ilalabas pa siyang ibang impormasyon sa mga susunod na araw. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Hinamon din ni Ko si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan ng Pangulo at si Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang maipakita ebidensya at puro basa lang ng script si Ko. Naging comedy series na raw ang expose. Pino na rin ng Malacanang ay hindi raw tugmang timeline sa mga larawang inilabas si Ko. Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po manasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So, papaano din po mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? Iginit naman ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya at ayaw na raw niya magkomento sa mga pahayag ni Ko na hindi naman daw pinanumpaan. Ang ombudsman naman nanawagan kay Ko na umuwi at sumite ang salaysay para raw mapaberipika at sumailalim sa tamang proseso. Pero sabi ng abogado ni Ko, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na niya ng ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Magsusumite raw ng sworn statement si Ko kung naayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagan magsumite si Ko para lang makilaro sa anyay political games. Ayon naman kay Prosecutor General Richard Fadulion, pinag-aaralan na nila ang mga pahayag ni Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa isang pahayag, sinabi ng nagbitiw na Budget Secretary na si Amenah Pangandaman, nagpasalamat siya sa tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos.
Anya, ang pagiging unang Muslim na budget secretary at nag-iisang Filipina Muslim sa gabinete ang pinakamalaking karangalan ng kanyang buhay. Patuloy raw niyang susuportahan si Pangulong Marcos bilang pribadong individual. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng alahas ang tinangay ng mga hold-upper sa Malabon. Arestado ang 3 suspect. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Bibili lang dapat ng baterya ng sasakyan ang lalaking ito nang targetin ng 6 na suspect sa Barangay Tugatog, Malabon. Hold up ang pakay ng grupo. Punteriya ang relo, kwintas at bracelet ng biktima. Nasa 6.7 million pesos ang halaga ng tinangay ng mga suspect. Hindi ko makakalimutan, may narinig ako sa likod na naananigan ko na din. Ito, pwede na to, pwede na to. Paglingon ko, nung narinig ko yon, meron ng 3 motor na pumalibot sa akin. Akala ng biktima, katapusan na niya. Huwag kang sisigaw, babarilin kita. Ganon ang pagkakasabi sa akin. At lahat po yon ay nakatutok sa akin yung baril. Yung 6.7 million hindi naman galing yun sa madaling pamamaraan. Yun po ay pinagpaguran, pinaghirapan, sa 4 na taong pagninegosyo at hindi naman din ako anak ng o galing sa mayamang pamilya. So lahat yun ay pinagpaguran. Bago ang insidente, tinangay ng parehong grupo ang alahas ng mga customer sa isang kainan sa Barangay Longos. Matapos ang ilang araw, 3 sa mga suspect ang arestado sa Las Piñas. Kabilang sa nahuli ang umunoy pinuno ng grupo. Yung kilay, kasi yung kilay ni Sansui dito, may cut dito dalawa. Hindi siya pwedeng magkamali pati boses nung pinagsalita. Kasi tinakot siya. Pinagsuot nga namin siya ng helmet, talagang ang biktima ay positively identified na. Yan nga po, hindi siya pwedeng magkamali. Na-recover mula sa mga suspect ang baril at mga motorsiklong ginamit sa krimen. Sa tactical interrogation ng mga pulis, sinabi ng leader ng grupo na nabuo sila sa Boys Town. Dati raw delivery rider ang mga suspect kaya kabisado ang Metro Manila. Ang style ay titingnan nila yung tao kung sa pananamit, sinisiguro nila na ang alahas ay totoo. Tumanggi ang mga nahuling suspect na magbigay ng pahayag. Hindi bababa sa 5 iba pa ang hinahanap ng mga pulis. Kabilang dito, ang binagsakan umano ng mga alahas at relo na ninakaw nila mula sa negosyanteng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Patay ang driver na isang ride-hailing app matapos magulungan ng dump truck sa Antipolo City. Nahati naman sa 2 ang isang kotse matapos itong sumalpok sa poste sa Taytay, Rizal. Saksi si EJ Gomez. Humaharurot ang isang kotse madaling araw nitong linggo nang sumalpok sa poste ng ilaw sa Manila East Road sa Taytay, Rizal. Sa bilis ng takbo, nahagip din ang isang gate. 3 taong naglalakad ang muntik masalpok. Bumagsak at nagpagulong-gulong ang isa habang nakatakbo ang 2. Aray ko talaga. Iwala ang kaluluwa. Tumambad ang kotseng nahati sa 2 at humambalang sa gitna ng kalsada. Sa lakas ng pagbangga, nagkayupi-yupi ang unahang bahagi ng sasakyan. Nakalas ang mga gulong at upuan. Walang natirang salamin sa windshield at nagkabasag-basag din ang mga bintana. Nasa loob po ako dito sa guardhouse nung time na yon. Tapos nagulat ako, biglang ang lakas ng impact yung gate dito sa guardhouse. Napatayo ako, parang nabibingi ako sa lakas ng impact talaga, grabe. Parang lindol yung itong guardhouse ko, parang kung nabibingi. Diyan siya tumama sa ligid. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol sa sasakyan ang 25 anyos na driver. Yung driver po ng car, is mabilis po yung takbo po niya. Na out of control po niya yung kanya pong minamanayong sasakyan. So ito po ay magiging self-accident, ma'am. Dinala sa ospital ang driver na naharap sa reklamong damage to property. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kaanak ng driver na nagpapagaling pa sa ospital. Wala pang pahayag ang 3 sugatan matapos muntik mahagip ng sasakyan. Sa bahagi ng sumulong highway sa Antipolo City, mabigat ang trapiko Sabado ng gabi nang biglang sumulpot ang humaharurot na dump truck sa kabilang linya. At saka inararo ang 2 nasa unahang motorsiklo. Dead on the spot ang isang rider ng ride-hailing app. Napuruhan siya sa ulo. Ang isa naman naputulan ng 2 paa. Sugatan ang kanyang angkas matapos tumilapon.
Base sa investigasyon, nawala ng preno ang dump truck kaya nagdire-diretso sa pakurbang daan. Mayroon kasing passenger jeep na nakaparada, nakahinto o nagsasakay ng pasahero doon sa may outer lane ng kalsada. Kaya pinilit nitong driver maiwasan yung jeep na yun. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver na hindi nagpaunlak ng panayam. Desididong magsampa ng reklamo ang rider na naputulan ng paa. Gayon din ang pamilya ng nasawing rider. Hostisya po. Saan yung anak ko eh. Kakasuhan ko po yung driver. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, malakihan ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Piso at 20 sentimo ang dagdag singil sa kada litro ng diesel at gasolina. Wala namang paggalaw ang presyo ng kerosene dahil sa umiiral na price freeze mula nang ideklara ang State of National Emergency bunsod ng paghagupit ng bagyong Tino. Sugatan ng isang babae matapos mabagsakan ng drone sa People Power Monument sa Quezon City. Tinamaan sa ulo ang babae na isa po sa mga dumalo sa kilos protesta. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Quezon City DRRMO at ng PNP para mabigyan siya ng lunas. Kinumpis ka naman ang drone. Wala pang kumpirmasyon mula sa QCPD kung sino ang may-ari ng drone. Dahil araw ng Lunes, mas matindi ang naging epekto sa daloy ng trapiko ng ikalawang araw ng protesta sa EDSA People Power Monument kung saan dumalong ilang politiko at retiradong sundalo. Saksi si Chino Gaston. Tanghali, nagsimula ang programa na hindi natinag kahit ng bahagyang umulan dakong 2:00 ng hapon. Bukod sa mga miyembro ng UPI na mga retiradong sundalo, may mga dumaluring politiko. Ipinakita rin sa programa ang mga videos ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyan dignidad ng Pangulo ang mga aligasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko. Umaga pa lang tukod na ang trapiko sa northbound ng EDSA simula sa kanto nito at ng White Plains Avenue hanggang sa EDSA Mandaluyong. Kinailangan paradahan ng isang lane ng EDSA ng service vehicles ng mga pulis at iba pang bantay na seguridad. May rerouting din dahil sarado ang bahagi ng White Plains Avenue mula sa Corinthian Gardens hanggang EDSA. Mas matindi ang epekto sa trapiko ngayon kumpara sa unang araw ng pagtitipon dito ng United People's Initiative o UPI. Hindi maiwasan kasi nga today is Monday, may pasok na yung mga tao natin. Kaya nga yung mayor natin, nung una, kinukumbinsi namin na wag na munang payagan, manap na lang na ibang araw. Pero nung nakita namin na mas magiging problema yung uuwi ito, babalik pa ito, tapos yung mga logistics nila maapektuhan, binigyan na namin ng another permit for today. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Tumugon ang Independent Commission for Infrastructure sa ilang kumukwestiyon sa kanilang pagiging anilay independent at transparent. Pinag-aaralan na rin daw nilang dumulog sa korte para ipa-indirect contempt si dating Congressman Zaldico. Saksi si Joseph Morong. Let's do it right. At mahiya naman kayo. Matapos ilabas si dating Congressman Zaldico ang mga video na nag-aako sa akin na Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal, hamon ng Independent Commission for Infrastructure kay Ko, tumistigo na siya sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabina ng ICI si dating Congressman Zaldico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Wala pang pahayag si Ko ukol sa hamon ng ICI. Ayon sa ICI, sa ngayon hindi nila magagamit na ebidensya ang mga video ni Ko. The videos come in, alam niyo, sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate
this video. Kanina harap dapat sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumite siya ng supplemental affidavit na kapareho ng ibinigay niya sa Senado. Confidential ang kopyang ibinigay sa ICI dahil ginagamit ito ni Bernardo sa aplikasyon niya para maging state witness. Dahil din dito, hindi na maiimbitahan ng ICI si Bernardo, bagaman gagamitin ng komisyon ng affidavit sa kanilang investigasyon at mga referrals sa ombudsman. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, kabilang sa mga idiniin ni Bernardo sa anomalya sa flood control projects, ang 7 dati at kasalukuyang senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lahat ng nabanggit sa affidavit ni Bernardo iniimbestigahan. Nauna nang itinanggi ng mga nabanggit ni Bernardo ang kanyang mga aligasyon. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon, Ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami at ito'y tumuturo sa to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa gitna ng kabi-kabilang protesta, kwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung paano hinaharap ng administrasyon ang mga investigasyon sa isyu ng korupsyon. Anya nahaharap sa crisis of confidence ang Pangulo. Ang sagot naman ng palasyo, huwag magmalinis ang hindi malinis. Saksi si Marisol Abduraman. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kaliwat-gan ng protesta kontra korupsyon. Karapatan daw ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipino na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Inungkat din muli ng bisi ang kanya raw karanasan sa umunoy ginawang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat-kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noong pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad. Kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
Binigyang parangal ng Malabon ang mga natatanging individual na nag-ambag sa pag-unlad at nagbigay ng karangalan sa lungsod. At kabilang po sa mga kinilala si GMA Network Incorporated Chairman, Attorney Felipe L. Gozon. Saksi si Jamie Santos. Tumanggap ng Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Para kay Attorney Gozon, isa raw malaking karangalan ang natanggap niyang pagkilala. Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Attorney Gozon ang kanyang kabataan. At kahit hindi na raw siya nakatira sa Malabon, nananatili niya ang kanyang puso para sa lungsod. Dahil lang team, parangal sa mga nakaraan, o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang kanyang mga kapatid na sina Carolina Gozon Jimenez, pati si Florencia Gozon Tariela na nauna ng ginawaran ng dangal ng Malabon Award. Ayon sa Kasama Incorporated na nag-organisa ng event, kinilala si Attorney Gozon dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pamumuno ng GMA Network Incorporated. Pinarangalan din ang iba pang personalidad mula sa sining, akademya, negosyo at serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabuenyong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sumabog! Oo nga, ano yung sumabog? Makapal na usok ang bumungad sa bahagi ito ng Dagupan City. Kasunod po yan ang pagsabog na iligal na pagawaan ng mga paputok. 5 ang sugatan at nasira rin ang ilang gamit ng mga bahay malapit sa pagawaan. Sinusubukan pa po namin makuha ang panig ng may-ari ng naturang pagawaan. Tuloy ang investigasyon. Mariing pinabulaanan ng developer ng Monterasas de Cebu ang mga paratang laban sa kanilang high-end residential project na sinisisi sa pagbaha sa Cebu. Sa isang pahayag, sinabi nitong hindi totoong nagputol sila ng 700 puno. At base raw sa isinimitong environmental impact statement sa DNR, nababalot ng mga damo, palumpong at maliliit na halaman ang lugar kung saan itinayo ang proyekto. Binigyang diin din nila na ang proyektong nasa Barangay Guadalupe sa Cebu City ay malayo sa Liloan, Mandaue at Talisay na nakaranas ng matinding pagbaha. Kaunay naman sa inilagay nilang retention pond kung saan iniipon ng tubig ulan, mas mataas ng 51% raw ang kapasidad nito kumpara sa requirement ng DENR. Nagsalipuesa na ang mga brilyante ng lupa, tubig, apoy at hangin sa episode ngayong gabi ng Encantadia Chronicles Sangre. Hawak naman ito ni Sangre Terra na nagkaroon ng pangmalakasang transformation. Tatapusin ko na ang kasamaan mo! Bigana! Abangan sa mga susunod na episode kung tuluyan ang habang matatalo si Kera Mitena. Para po sa mga mahilig sa adventure at magandang tanawin, may mahaba at nakakalulang hanging bridge sa Mountain Province. At sa Ilocos Sur naman, may waterfalls na 4-in-1. Makibiyahing saksi kay Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Kaakit-akit na ganda ng kalikasan ang binabalik-balikan ng mga turista sa Salcedo, Ilocos Sur. Yan ang Kinmarin Falls na tinaguriang Majestic 4-in-1 Falls. May 4 kasi itong waterfalls at nanggagaling ang tubig mula sa iba't ibang parte ng kabundukan ng Cordillera.
Patok din itong pasyalan ng mga mahilig mag-hike. Mula Ilocos Sur, tara na sa La Union. Malaparaiso ang Imuki Island na dinarayon ng mga turista sa bayan ng Balawan. Bubungad sa inyo ang mga bakawan na napapalibutan ng napakalinaw na tubig. Magtampisaw all you want dahil ang tubig hindi lang malinis, presko rin. May mga bangka sa paligid para maikot ang buong isla, kung saan tanaw mo rin ang West Philippine Sea. Kung refreshing na tubig ang handog ng La Union, humanda namang malula sa hanging bridge sa Sadanga Mountain Province. Kitang-kita mo ang luntiang tanawin mula sa Nabengan Bridge na may haba na 320 meters at taas na 180 meters. Tinatawag din itong The Peace Bridge na nauugnay sa 4 na liblib na barangay sa Sadanga. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.